Nahihirapan din ba kayo sa bagong update ni GCash na one phone, one GCash lang? Kumbaga, yung isang GCash mo dapat nakalagin lang sa isang cellphone. Kagaya nga nito ni ma'am, tanong niya, paano kung yung iyong cellphone kung saan yung GCash mo ay nakalagin ay biglang nanakaw, nasira, or biglang hindi mo na siya mabuhay yung iyong cellphone? Ano nga ba yung dapat mong gawin para yung iyong GCash ay ma-access muli? Ayan, kung tanong mo ito, panoorin nyo ang vlog na to. Hi, it's me again, Kuya Renan, para bigyan kayo ng mga tips and tricks na ngayon nyo lang malalaman. Yan, una, kunin nyo lang yung cellphone ninyo na kung saan ilalagin natin yung GCash ninyo. Then yan, download nyo lang yung GCash, then pag na-download nyo na, puntahan nyo yung GCash. Then i-type nyo dyan yung inyong cellphone number. Then pagka-type nyo ng cellphone number, pindutin nyo lang yung next. Then, send code. Hintayin nyo lang dumating yung code. Then, yan, pag dumating na, ilagay nyo lang. Then, yan, makakapunta na kayo dito. Pindutin nyo lang yung MPIN. Pag napindot nyo na yung MPIN, ito yung lalabas sa inyong cellphone. Your account is already registered to another phone. Ibig sabihin nga, nakaregister pa yung inyong GCash number doon sa nawala or nasira nyong cellphone. Kaya, ang pipindutin natin dito is yung Get Help. Diyan sa Get Help, ayan, i-scroll down nyo lang, tapos hanapin nyo ito. Yan nakalagay dyan. If you lost your SIM card or phone link to your GCash registered account, yan. Then sabi dito, click here to report to GCash immediately. Ayan, pindutin nyo lang yan para ma-report nyo yung GCash nyo na nawala nga yung cellphone number nyo. Pag napindot nyo na yan, ano lang yan, pipilapan nyo lang. Then sabihin nyo kung bakit nyo inire-report yung inyong GCash. Sabihin nyo yung reason, nawawala, nanakaw, or kung ano man nangyari sa inyong cellphone. Once na na-provide nyo na yung information na hiningi, yung GCash customer support will temporarily suspend your account to keep your funds safe. Please take note of the 8-digit reference. Ayan, isususpend daw muna temporary yung inyong GCash account. Then, meron ibibigay na reference, kailangan i-screenshot nyo or isulat nyo para hindi mawala. Once na nagawa nyo na yan at na-report nyo na nga na para ma-temporary suspended yung inyong GCash, ayun, ibaba nyo lang, punta lang kayo sa baba. Ito, meron na lagi dito, once you get a new SIM card with the same number. Yun nga, kasi kailangan mong kumuha ng bagong SIM card, pero same number pa din. Ilalagay ko na lang yung link dyan sa descriptor para malaman nyo kung paano ang pagkuha ng bagong SIM card pero same number pa rin. Ayan, lagay ko na lang diyan. Then once nga na nakakuha na kayo ng bagong SIM card pero same number pa rin ng inyong GCash, ito naman ang gagawin nyo. Click here to file a request. Ayan, pag na-click nyo na yung click here to file a request, mawalilip na yung suspension, and then yung bagong SIM card nyo pero same number, yan na yung inyong magagamit na GCash. Then input nyo lang yung 8-digit reference number provide during your account suspension request. Di ba pag kinilik nyo na yan, hihingin yung 8-digit reference para malaman na yun yung inyong transaction. Once you finish, you will receive an email regarding the status of your account within 24 hours. Ibig sabihin, once na na-email nyo na yan, na-report nyo na yan, hintayin nyo yung email ni GCash na yun nga, yung inyong account is pwede nyo nang magamit. Yan, ganyan lang guys, kahirap pag nawala yung cellphone at ang inyong kasama ng SIM ng inyong GCash. Kaya hindi ko talaga siya gusto yung update ni GCash na to na one GCash, one phone lang. Kung ito ang solusyon ni GCash para sa mga scammer na hack o kaya ay nananakawan ng laman ng GCash, parang hindi ito yung solusyon. Hindi ito yung best solution na dapat gawin ni GCash. Kasi ang pinahihirapan niya ay yung mga client niya, kagaya mo, kagaya ko. Kasi ang hirap, lalo na't isang phone lang. Kagaya ko, 2 phone ginagamit ko dati. Ngayon, iisa na lang. Kaya hindi siya, for me, hindi siya dapat ito yung gawing solusyon ni GCash. Kaya dapat marinig ni GCash itong vlog na to para at least malaman niya. May iba pang paraan
para maiwasan yung nai-scam, nananakawan. Hindi ito yung one GCash, one phone. Sa palagay ko, hindi ito yon. Merong magandang dahilan, pero hindi pa rin ito yung para sa atin mga kliyente ni GCash. Hindi talaga ito yung pinaka the best na maging solusyon para hindi manakawan ng ating GCash. Meron pang ibang paraan dapat silang gawin. Ayun guys, maraming salamat. Pakishare na lang para at least madaming makaalam ng kung paano nila i-recover yung kanilang GCash account pag nawala yung kanilang cellphone, nanakaw or nasira yung cellphone. Maraming salamat. Goodbye.